Pilipinas may multi-billion oil and gas deposits pala. Habol ng China sa disputed West Philippine Sea o South China Sea. Ito ba ang dahilan kung bakit pumapapel ang China sa teritoryo natin? Ibubunyag namin ang mga pangako ng mga lokasyon kung saan maaaring matatagpuan ang malalaking reserba ng langis at gas na ito. Tuklasin na rin kung paano ito magpapayaman sa Pilipinas by 2040. Panuurin hanggang sa huli ng video mga ka-IQ para mas maintindihan mo. Ang multi-billion na mga deposito ng langis at gas sa Pilipinas ay maaaring magpataas sa ekonomiya ng bansa. Matagal nang nangangarap ang Pilipinas na magkaroon ng sapat na produksyon ng hydrocarbon fuel. Sa kabila ng mga dekada ng pagsisikap, ang layunin ng bansa ay nananatiling isang malayong pangarap. Hindi naman sa laki o lokasyon ng mga deposito nakatutok ang hamon, kundi kung kailan ito magiging isang katotohanan. Ayon sa datos mula sa Ministry of Geology and Mineral Resources ng China, na kinumpirma rin ng US Geological Survey, ang mga deposito ng langis sa Spratly Islands ay maaaring umabot sa 17.1 billion barrels. Ang mga kamakailang pagtatagpo ng mga reserba ng langis sa Celebes Sea, lalo na sa loob ng administratibong lugar ng Sulu, kasama ang iba pang potensyal na pinagmumulan sa buong bansa, ay nagpapahiwatig na maaaring lumampas sa $26.30 trilyon ang kabuuang halaga ng hydrocarbon deposits sa Pilipinas. Ito ay mas mataas kaysa sa 13 bilyong barrels ng mga deposito ng langis sa Kuwait, isa sa mga nangungunang producer ng langis sa buong mundo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakatuklas na ito ng langis para sa bawat Pilipino? Mas pag-aaralan pa natin ang potensyal nitong epekto sa araw-araw mong buhay mamaya. Manood ka lang, mag-comment na din kung may masasabi ka sa tanong ko. Ang economic impact. Ang pagkakaroon ng potensyal na maging isang pangunahing player sa industriya ng langis ay may malaking magagawa sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang komersyal na produksyon ng mga depositong ito ay hindi lamang magpapawalang bisa sa pangangailangan para sa mahal na imported na langis kundi magiging isang oil product exporter din ang bansa. Ito ay magbibigay ng solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa panahon ng mga disruption sa supply chain. Bukod dito, ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang industriya ng langis, lalo na ang mga hindi renewable na pinagmumulan, ay nagbigay lamang ng 0.19% sa gross domestic product sa nakalipas na 2 dekada. Kapag nagsimula na ang komersyal na produksyon, kung tama ang survey data, maaaring maging isang mahalagang driver ito ng GDP ng bansa. Kumpara dito, ang Indonesia, ang pinakamalaking producer ng langis sa rehiyon na May 2020 daily production na humigit kumulang 743,000 barrels, ay nag-aambag ng hindi bababa sa $140 bilyon taon-taon sa kanilang ekonomiya, na nagsasaklo ng halos 12% ng kanilang GDP. Kung sakaling maabot o malampasan pa ng Pilipinas ang production level ng Indonesia, maaaring magambag ito ng hindi bababa sa $150 bilyon taon-taon at maging pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon, nalampasan pa ang Thailand na may GDP na $55.9 bilyon. Paano nga ba magiging kaakibat ang Pilipinas sa pagharap sa hamon at magiging kakumpetensya sa global na antas? Manatili para matuklasan kung paano ito magiging susunod na sentro ng pagmamanupaktura sa Asya. Mag-comment na din kung may masasabi ka. Ang competitive edge. Ang competitive edge ay tumutukoy sa kahusayan ng isang bansa sa paggawa ng mga produkto. Sa Pilipinas, ang paggawa ng langis sa loob ng bansa ay magpapababa ng gastos sa produksyon, at magpapataas ng kahusayan sa paggawa ng mga produkto. Dahil dito, mas magiging kompetitibo ang Pilipinas sa paggawa ng mga produkto kumpara sa Vietnam at Indonesia, na mga bansang may pinakamababang gastos sa produksyon. Dahil dito, mas magiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang alternatibong lokasyon para sa mga manufacturing hub sa Asia, at mag-a-attract ng mas maraming dayuhang pamumuhunan. Abangan ang aming eksplorasyon kung paano makakatulong ang lokal na produksyon ng langis upang mabawasan ang iyong mga gastos at mapababa ang patuloy na pagtaas ng cost of living. May masasabi ka ba? Mag-comment ka na. Low earring costs. Ang paggawa ng langis sa loob ng bansa ay magreresulta rin sa mas mababang gastos sa transportasyon at mga pangunahing bilihin. Dahil hindi na kailangan mag-import ng langis, mas mura ang presyo ng mga bilihin, kasama na ang mga agricultural at processed products. Dahil dito, mas mababa ang presyo ng mga bilihin, at mas mataas naman ang disposable income ng mga pamilya. Sa madaling salita, mas marami tayong kayang bilhin nang hindi tataas ang presyo. Sa kasalukuyan, kapag tumaas ng 10% ang presyo ng langis, maaaring magdagdag ito ng 0.4 percentage points sa inflation rate sa Pilipinas. Ayon pa sa Central Bank of the Philippines, maaaring umabot hanggang 2% hanggang 6% ang inflation rate dahil sa mataas na presyo ng langis.
Ngunit kapag nagumpisa na ang Pilipinas na mag-produce ng sariling petroleum products, maibabawas naman ang epekto nito. Pero paano kung sabihin namin sa iyo na ang produksyon ng langis na ito ay hindi lamang magpapalakas ng ekonomiya kundi makakatulong din sa pagkontrol ng inflation? Teka, sagutin ko yan para sa iyo. Economic growth and inflation. Ang economic growth and inflation ay tumutukoy sa paglago ng ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa pangmatagalang panahon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay maaaring magdulot ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya. Dahil sa mataas na presyo ng langis, tataas din ang gastos sa produksyon, transportasyon, at paggawa ng mga produkto na magdudulot ng mga hamon sa mga negosyo. Dahil dito, maaaring magtaas din ang presyo ng mga bilihin at serbisyo at magdulot ng inflation. Alamin kung paano makakaakit ang potensyal na boom ng langis ng mga dayuhang investments at paano ito magdadala ng paglago sa ekonomiya sa mas mataas na antas sa Pilipinas. Heto na ang sagot. Investments and economic growth. Ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay hindi lamang nakakaapekto sa pagbagal ng ekonomiya at mataas na inflation. Maaari rin itong makaapekto sa mga pamumuhunan. Kapag bumabagal ang paglago ng ekonomiya at tumataas ang gastos sa produksyon, nababawasan din ang inaasahang kita ng mga kumpanya. Kaya naman mahalaga ang kakayahan na mag-produce ng sariling petroleum products para sa kabuuan ng ekonomiya. Ngayon naman, tuklasin kung paano makakalikha ng trabaho ang industriya ng langis at gas at paano nito mapapalakas ang seguridad ng enerhiya at magpapababa ng gastos ng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Ito ang paliwanag dyan. Energy security and sustainability. Ang industriya ng langis at gas ay hindi lamang nagbibigay ng trabaho kundi nagpapababa rin ng presyo ng enerhiya para sa mga mamimili at nagpapataas ng seguridad sa enerhiya. Dahil sa abot kayang presyo at pagiging madaling ma-access ng mga lokal na langis at gas, milyon-milyong dolyar ang napupunta sa sektor ng paggawa sa Pilipinas, na nagbibigay ng mga bagong oportunidad sa trabaho, pagpapaunlad ng infrastruktura, at paglago ng ekonomiya sa buong bansa. Ano ba ang hinahanda ng Pilipinas para sa kinabukasan ng enerhiya nito? Manatili para malaman ang mga ambisyosong layunin at plano para sa 2040. Heto na. Mga layunin sa hinaharap. Ang kagawaran ng enerhiya ng Pilipinas ay may ambisyosong layunin na makamit ang seguridad sa enerhiya at magpatupad ng mga reforma sa merkado ng kuryente hanggang 2040. Kasama rito ang pagtaas ng mga reserba at produksyon ng lokal na langis, gas, at karbon, pagpapabuti sa mga patakaran sa industriya ng langis, at pagtatatag ng isang investment-driven natural gas industry sa Pilipinas. Mahalaga ang mga plano na ito dahil inaasahan na magkakaroon ng pagtaas sa populasyon mula 110 milyon noong 2020 hanggang 148 milyon noong 2040. Pero bakit nga ba matagal nang nahihirapan ang Pilipinas na makuha ang hydrocarbon resources nito? Abangan para malaman ang mga hadlang na pumipigil sa bansa. Mag-comment muna at mag-subscribe bago ang lahat. Ang current status. Sa kasalukuyan, kahit na mayroong komersyal na dami ng hydrocarbons sa Pilipinas, sa lupa man o sa dagat, hindi pa rin lubusang nasusuri at napopondohan ng industriya dahil sa mga isyu sa seguridad. Mula pa noong 1970s, ilan lamang ang mga sumasagot sa pangangailangan ng bansa sa langis at gas. Sa kasalukuyan, ang kabuuang produksyon ng langis at iba pang likido ay nasa 37,000 barrels kada araw, kumpara sa pang-araw-araw na konsumo ng bansa na nasa 474,000 barrels. Heto at ibubunyag namin ang mga pangako ng mga lokasyon kung saan maaaring matatagpuan ang malalaking reserba ng langis at gas na ito. Handa ka na ba? Promising locations. Mayroong mga lugar na may magandang potensyal para sa paghahanap ng langis at gas. Ilan dito ay matatagpuan sa mga isla ng Spratly na nagbibigay ng supply sa ibang bahagi ng bansa. Mayroon ding iba pang posibleng deposito sa mga lugar tulad ng Cayanra Gulf, offshore Manduro, the New Palawan Block, Northern Sioux, at ang Cotabato Basin. Ito ay mga kasalukuyan at posibleng lugar para sa paghahanap ng langis at gas sa Pilipinas. Ang aming conclusion. Ang Pilipinas ay naghahanap ng paraan upang muling buhayin ang industriya ng langis sa bansa. Sa kabila ng mga hamon, mayroon din mga oportunidad. Malaki ang potensyal para sa komersyal na produksyon ng langis, ngunit kailangan ng pamumuhunan, mga hakbang sa seguridad, at pagpapaunlad na may sustainableng layunin. Sa maingat na pagpaplano at responsableng paggamit ng mga hydrocarbon resources, magagawa ng Pilipinas na mapabuti ang seguridad sa enerhiya, magpalakas ng ekonomiya, at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga mamamayan nito. Yun lang mga ka-IQ, sana ay nag-subscribe na kayo. See you again.